Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 72. Lumang Tipan, Numbers 33, Numbers 34. Ito ang mga pagkilos ng mga tao ng Israel matapos nilang lisanin ang lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga armadong pangkat sa ilalim ng pamumuno ni Moises at Aaron. Isinulat ni Moises ang mga lugar mula sa pinanggalingan nila hanggang sa pinuntahan nila ayon sa inutos ni Yahweh. Ito ang kanilang mga pagkilos mula sa paglisan tungo sa sunod na paglisan. Naglakbay sila mula sa Ramses sa unang buwan, umalis sila sa 15 araw ng unang buwan. Sa umaga matapos ang Pasko, hayagang umalis ang mga tao ng Israel sa paningin ng lahat ng mga taga-Ehipto. Nangyari ito habang inililibing ng mga taga-Ehipto ang lahat ng kanilang mga panganay, iyong mga pinatay ni Yahweh sa kanila, sapagkat nagpataw din siya ng parusa sa kanilang mga Diyos. Naglakbay ang mga tao ng Israel mula sa Ramses at nagkampo sa Suko. Naglakbay sila mula sa Sukot at nagkampo sa Etam sa dulo ng ilang. Naglakbay sila mula sa Etam at bumalik sa Pi-hahirot na kasalungat ng Baal-zephon, kung saan sila nagkampo kasalungat ng Migdol. Pagkatapos, naglakbay sila mula sa kasalungat ng Pi-hahirot at dumaan sila sa gitna ng dagat tungo sa ilang. Naglakbay sila ng 3 araw tungo sa ilang ng Etam at nagkampo sa Mara. Naglakbay sila mula sa Mara at dumating sa Ilem. May 12 bukal at 70 puno ng palmera sa Ilem. Doon sila nagkampo. Naglakbay sila mula sa Ilem at nagkampo sa tabi ng dagat ng mga tambo. Naglakbay sila mula sa dagat ng mga tambo at nagkampo sa ilang ng Sin. Naglakbay sila mula sa ilang ng Sin at nagkampo sa Dofka. Naglakbay sila mula sa Dofka at nagkampo sa Ales. Naglakbay sila mula sa Ales at nagkampo sila sa Rephidim, kung saan walang matagpo ang tubig upang mainom ng mga tao. Naglakbay sila mula sa Rephidim at nagkampo sa ilang ng Sinai. Naglakbay sila mula sa ilang ng Sinai at nagkampo sa Kibroth-Hattaavah. Naglakbay sila mula sa Kibroth-Hattaavah at nagkampo sa Hazeret. Naglakbay sila mula sa Hazeret at nagkampo sa Ritma. Naglakbay sila mula sa Ritma at nagkampo sa Rimen Perez. Naglakbay sila mula sa Rimen Perez at nagkampo sa Libna. Naglakbay sila mula sa Libna at nagkampo sa Risa. Naglakbay sila mula sa Risa at nagkampo sa Sehalata. Naglakbay sila mula sa Sehalata at nagkampo sila sa bundok ng Sefer. Naglakbay sila mula sa bundok ng Sefer at nagkampo sa Harada. Naglakbay sila mula sa Harada at nagkampo sa Meslot. Naglakbay sila mula sa Meslot at nagkampo sa Tahat. Naglakbay sila mula sa Tahat at nagkampo sa Tera. Naglakbay sila mula sa Tera at nagkampo sa Mitka. Naglakbay sila mula sa Mitka at nagkampo sa Hasmona. Naglakbay sila mula sa Hasmona at nagkampo sa Mosrat. Naglakbay sila mula sa Mosrat at nagkampo sa Bene-Jaakan. Naglakbay sila mula sa Bene-Jaakan at nagkampo sa Hor-Haggidgad. Naglakbay sila mula sa Hor-Haggidgad at nagkampo sa Jotbata. Naglakbay sila mula sa Jotbata at nagkampo sa Abrona. Naglakbay sila mula sa Abrona at nagkampo sa Esion-Geber. Naglakbay sila mula sa Esion-Geber at nagkampo sa ilang ng Sin sa Cades. Naglakbay sila mula sa Cades at nagkampo sa bundok ng Hor, sa dulo ng lupain ng Edem. Umakyat ang paring si Aaron sa bundok Hor ayon sa utos ni Yahweh at doon namatay sa ika-40 taon matapos lumabas ang mga tao ng Israel sa lupain ng Ehipto, sa 5 buwan, sa unang araw ng buwan. 123 taong gulang si Aaron nang mamatay siya sa bundok Hor. Narinig ng hari ng Arad na Kananiyo, na nakatira sa timugang ilang sa lupain ng Canaan ang pagdating ng mga tao ng Israel. Naglakbay sila mula sa bundok Hor at nagkampo sa Zalmona. Naglakbay sila mula sa Zalmona at nagkampo sa Panan. Naglakbay sila mula sa Panan at nagkampo sa Obat. Naglakbay sila mula sa Obat at nagkampo sa Iye-Abarim, sa hangganan ng Moab. Naglakbay sila mula sa Iye-Abarim at nagkampo sa Dibon-Gad. Naglakbay sila mula sa Dibon-Gad at nagkampo sa Olmen-Dabletam.
Naglakbay sila mula sa Olmen de Bletaim at nagkampo sa kabundukan ng Abarim, sa lungat ng Nebo. Naglakbay sila mula sa mga kabundukan ng Abarim at nagkampo sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho. Nagkampo sila sa tabi ng Jordan, mula Beth Jessimo hanggang Abel si Itim sa mga kapatagan ng Moab. Nagsalita si Yahweh kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho at sinabi. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, utusan mo ang mga tao ng Israel at sabihin sa kanila, kapag papasok kayo sa lupain ng Canaan, ang lupain na mapapasain nyo, ang lupain ng Canaan at mga hangganan nito, ang inyong hangganan sa timog ay aabot mula sa ilang ng Sin sa may hangganan ng Edem. Ang silangang dulo ng timog na hangganan ay magiging nasa isang linya na magtatapos sa gawing hangganan ng timog ng dagat asin. Ang inyong hangganan ay liliko sa timog mula sa burol ng Akrabim at tatawid hanggang sa ilang ng Sin. Mula doon, aabot ito sa timog ng Cades Barnea at hanggang sa Hazar Adar at hanggang Asman. Mula roon, ang hangganan ay liliko mula Asman patungo sa batis ng Ehipto at susundan ito hanggang sa dagat. Ang kanlurang hangganan ay magiging sa baybayin ng malaking dagat. Ito ang magiging kanluraning hangganan ninyo. Ang inyong hilagang hangganan ay aabot hanggang sa linya na dapat ninyong markahan mula sa malaking dagat hanggang sa bundok Hor, at mula sa bundok Hor hanggang sa Libo Hamet, at magpapatuloy sa Zedad. At magpapatuloy ang hangganan sa Zephron at matatapos sa Hazar Inen. Ito ang inyong magiging hilagang hangganan. Pagkatapos, dapat ninyong markahan ang inyong silangang hangganan mula sa Hazar Inen sa timog hanggang Sephem. Pagkatapos bababa ang silangang hangganan mula sa Sephem hanggang sa Ribla, sa silangang dako ng Ain. Magpapatuloy ang hangganan sa silangang dako ng dagat Sineray. At magpapatuloy ang hangganan sa timog sa may ilog Jordan hanggang sa dagat asin at magpapatuloy pababa sa silangang hangganan ng dagat asin. Ito ang inyong magiging lupain, na alinsunod sa mga hangganan sa buong palibot. Pagkatapos, inutusan ni Moises ang mga tao ng Israel at sinabi, ito ang lupaing matatanggap ninyo sa pamamagitan ng palabunutan, na ipinangako ni Yahweh na ibibigay sa 9 na tribo at sa kalahating tribo. Ang tribo ng kaapo-apuhan ni Ruben, alinsunod sa itinakdang ari-arian sa tribo ng kanilang mga ninuno, at sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Gad, alinsunod sa itinakdang ari-arian sa mga tribo ng kanilang mga ninuno, at sa kalahati ng tribo ni Manases ay natanggap ang lahat ng kanilang mga lupain. Ang 2 tribo at ang kalahating tribo ay nakatanggap ng kanilang bahagi sa lupain sa ibayo ng Jordan sa silangang Jericho, patungo sa harap sa sikatan ng araw. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, ito ang mga pangalan ng mga kalalakihang maghahati sa lupain para sa inyong mana, si Eleazar na pari at Josue na anak na lalaki ni Nun. Kailangan mong pumili ng isang pinuno mula sa bawat tribo na maghahati sa lupain para sa kanilang mga angkan. Ito ang mga pangalan ng mga kalalakihan, mula sa tribo ni Juda, si Caleb anak na lalaki ni Jephion. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Simeon, si Semuel na anak na lalaki ni Amied. Mula sa tribo ng Benjamin, si Elidad na anak na lalaki ni Kislon. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Dan isang pinunog si Baki na anak na lalaki ni Jogli. Mula sa mga kaapo-apuhan ni Jose, sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Manases isang pinunong si Haniel na anak na lalaki ni Ephod. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Ephraim isang pinunong si Kemuel na anak na lalaki ni Siftan. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Zebulun isang pinunong si Elisaphan na anak na lalaki ni Parnek. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Isakar isang pinunong si Paltil na anak na lalaki ni Ezon. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Azer isang pinunong si Ahiad na anak na lalaki ni Selemi. Mula sa tribo ng mga kaapo-apuhan ni Neftali isang pinunong si Pedahel na anak na lalaki ni Amied. Inutusan ni Yahweh ang mga lalaking ito na hatiin ang lupain ng Canaan at ibigay sa bawat isa sa mga tribo ng Israel ang kanilang parte. Bagong Tipan.
Luke 9:10-27. Nang bumalik ang mga isinugo ni Jesus, sinabi nila sa kanya ang lahat ng kanilang mga ginawa. Pagkatapos, isinama niya sila sa isang lungsod na tinatawag na Betsaida. Ngunit narinig ito ng mga tao at sumunod sa kanya, at sila ay tinanggap niya, at siya ay nagsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagaling ang mga nangailangan ng kagalingan. Nang patapos na ang araw, lumapit sa kanya ang 12 at sinabi, "Pauwiin mo na ang mga tao upang sila ay makapunta sa mga kalapit na nayon at kabukiran upang makapaghanap ng matutuluyan at makakain sapagkat tayo ay nasa ilang na lugar." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sinabi nila, "Ang mayroon po tayo ay hindi hihigit sa 5 tinapay at 2 isda. Maliban na lamang kung kami ay bibili ng pagkain para sa mga taong ito." Mayroong nasa 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila sa grupong may tigli 50 bilang." At ginawa nila yun at lahat ng mga tao ay umupo. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda, at habang nakatingin sa langit, pinagpasalamatan niya ang mga ito, at pinagpira-piraso, at ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog, at ang mga tira sa mga pagkain ay pinulot at napuno ang 12 basket. Nangyari nga, na habang siya ay mag-isang nananalangin, kasama ang kanyang mga alagad, at sila ay kanyang tinanong na sinasabi, "Ano ang sinasabi ng maraming tao kung sino ako?" Sumagot sila at nagsabi, "Si Juan na tagapagbautismo," ngunit ang iba ay nagsasabing ikaw ay si Elias, ang iba ay nagsasabing isa ka sa mga propeta mula noong unang panahon na nabuhay muli. Sinabi niya sa kanila, "Ngunit sino ako para sa inyo?" Sumagot si Pedro at sinabi, "Ang Kristo na nagmula sa Diyos." Ngunit nagbigay siya ng babala sa kanila. Binilin sa kanila ni Jesus na huwag nila itong ipagsabi sa kahit kaninuman. Sinasabi niya na ang anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming bagay at hindi tatanggapin ng mga nakatatanda, mga punong pari at mga eskriba, at siya ay papatayin, at sa ikatlong araw ay bubuhayin muli. Sinabi niya sa kanilang lahat, "Kung sino man ang may gustong sumunod sa akin, kailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Sino mang sumubok na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at kung sino man ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay maliligtas ito. Ano ang mapapala ng tao kung makamit niya ang buong mundo, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ang sino man na ikakahiya ako at ang aking mga salita, siya din ay ikakahiya ng anak ng tao kapag siya ay dumating na nasa kanyang sariling kaluwalhatian, at sa kaluwalhatian ng Ama, at ng mga banal na anghel. Ngunit katotohanang sinasabi sa inyo, mayroong iba sa inyong nakatayo dito, na hindi makatitikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Mga kawikaan. Proverbs 22 minuto pasado 8:31. Nilikha ako ni Yahweh mula pa noong pasimula, ang una sa kanyang mga ginawa noong unang panahon. Mula pa noong unang panahon, inilagay na ako sa pagkalalagyan, mula ng una, mula pa sa pasimula ng mundo. Bago pa magkaroon ng mga karagatan, ako ay isinilang na, bago pa magkaroon ng mga bukal na may masaganang tubig, bago pa ilagay ang mga bundok, at bago pa ang mga burol, ako ay ipinanganak na. Ipinanganak na ako bago palikhain ni Yahweh ang lupa o mga bukirin, o kahit ang unang alikabok sa mundo. Naroon na ako nang naitatag niya ang kalangitan, nang kanyang ginuhit ang hangganan sa ibabaw ng kailaliman. Naroon na ako nang naitatag niya ang mga kalangitan sa itaas at nang ginawa niya ang mga bukal sa kalaliman. Naroon na ako nang ginawa niya ang hangganan para sa dagat, kaya ang katubigan ay hindi kumalat lagpas kung saan niya iniutos, at kung saan niya inutos ilagay ang mga pundasyon ng lupa. Ako ay nasa tabi niya, bilang isang dalubhasang manggagawa, at ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw, laging nagagalak sa harap niya.
Nagagalak ako sa kanyang buong daigdig, at ang kasiyahan ko ay nasa sangkatauhan. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat sa paglalakbay na iyong ginagabayan, tulad ng nakikita sa mga landas na itinakda sa aklat ng mga bilang. Tulungan mo kaming tanggapin ang aming sariling mga karanasan sa ilang, na nagtitiwala sa iyong pagkakaloob habang sinusubukan naming sundin ang halimbawa ni Kristo ayon sa Lukas. Naway kami, tulad ng karunungan sa mga kawikaan, ay makilala ang halaga ng iyong nilikha at ang kagandahan ng iyong mga plano para sa amin. Turuan mo kaming dalhin ang aming mga krus ng may tapang at makahanap ng kagalakan sa aming paglilingkod, sa kaalaman na ikaw ay laging kasama namin. Hilahin mo kami ng mas malapit sa iyong puso, O Diyos. Amen.